Dapat ay nakahinga na siya ng maluwag nang umalis si Edward for a business conference. Ngunit napapaigtad ang dalaga tuwing bumubukas ang pintuan ng opisina. Later in the afternoon, dumating ang advertising manager nila. Hinahanap nito si Edward. May pinuntahang conference. Wika ni Diane sa ad manager. Malaking-malaki ito and stocky. Mahilig sa loud colors. Ngayon ay orange ang polo nito at olivia green ang pantalon. Naupo sa sulok ng desk niya ang lalaki. Tama na muna yung trabaho. Biro nito. When the cat is away, the mouse should play. Hindi ako daga, no? Tapos na kayang tignan ni boss ang mga larawan para sa ad campaign? Okay na raw ang mga ito. Iniabot ni Diane sa ad manager ang portfolio. May isang kinuha dyan si Mr. Manalo. Ewan ko kung alin. Ilalagay niyang sigurado yan sa koleksyon niya ng mga beauties na napaligaya na niya sa kanyang black book. Ilang volumes na marahil ang mga ito, containing pictures and illustrations and all. Tumalikod si Diane kay Donald para hindi nito mapansin na nairita siya. Ngumiti si Donald. Ano bang mayroon sa boss mo at maraming naluloko dito? Isa na ang pera, ang magnetism at attraction ni boss. Maapil ito sa opposite na kababaihan. Oo nga, ang sarap sigurong maging milyonaryo, no? Pero alam mo Diane, kahit siguro janitor lamang si Mr. Manalo, hahakot pa rin ito ng babae. Iba ang dating eh. Irresistible. Alam mo bang sa kakapuri mo sa kanya Donald ay, naghihinala na tuloy ako na Becky ka. Bigla naman silang nagtawanan. Tama si Donald sa loob-loob ng dalaga. Her boss is undeniably and simply gorgeous. Maswerte nga lamang siya dahil immune na siya sa charms ng milyonaryo. Dahil buko na niya ang pagkababaero nito at nawala na siya ng gana noon pa lamang una siyang magtrabaho dito. Besides, hanggang ngayon ay attached pa rin ang isip niya at damdamin kay Jonas. Hindi mo type si Mr. Manalo, no? Biglang naitanong ni Donald na parang nabasa nito ang nasa isip ni Diane. Mukhang ikaw lamang dito ang hindi tinatabla ng karisma nito ah. Anong uri ng lalaki ba ang hinahanap mo Diane? Nakita mo na ba ito? Minsan, pero nawala ito at hindi na ako naghanap pa ng kapalit. All I want is peace. No hassles, no commitments. Pero heto ako ngayon at kasangkot sa isang palabas. Naisip ng dalaga. Magpapanggap na nobya ni Edward Manalo. Nag-ring ang telepono at agad na sinagot ito ni Diane. Nagpasalamat siya sa interruption dahil naudlot ang pagtatanong ni Donald. Diane? Ang tinig ng babae ay banayad, masarap pakinggan. Alam kaagad ni Diane na hindi ito isa sa mga babae ni Edward. Saglit na nag-iisip ang dalaga at pagkatapos ay ngumiti ito. Hello, Mrs. Manalo. Mula sa kabilang linya ay natawa si Eileen Santos Manalo, ang may bahay ni Robert na nakatatandang kapatid ni Edward. Akala ko hindi mo ako makikilala. Ngayon ko nalaman kung bakit ang tawag sa iyo ni Edward ay isang ginto. Napakaganda ng painting na iniregalo ni Edward sa akin nung kaarawan ko. Mabuti at nagustuhan mo. Wala dito ngayon si Edward, Mrs. Manalo. Pero ipararating ko dito ang inyong pasasalamat. Hindi naman si Edward ang gusto kong makausap, kundi ikaw talaga, Diane. Alam kong ikaw ang pumili at bumili sa painting na iyon para kay Edward. Nagpapasalamat ako sa iyo. You have a good taste, darling. At tawagin mo na lamang akong Eileen, please. Kung yan ang gusto mo. Thanks for calling. Labis na nasiyahan si Diane. Hindi pa niya nakikita si Eileen Manalo, ang hipag ni Edward at asawa ng Kuya Robert nito. Ngunit sa mga narinig niya tungkol sa babae at sa paraan ng pakikipag-usap nito sa telepono, alam ng dalaga na mabait ito at matalino. Kasalukuyan niyang kausap si Eileen nang dumating sa opisina ang commercial model na si Alice at saglit na tumayo ito at taas kilay siyang pinagmasdan. Umalingasaw ang pabango ng babae. Pinagmasdan nito ang paligid. Bahagyang ngumiti si Donald at ngayon ay lumapit na sa desk ni Diane. Mukhang nainip ito dahil hindi na asikaso kaagad. Ang tagal naman ng usapan na yan. Sarkastikong wika nito na nakataas pa rin ang kilay. Dapat malaman ni Edward ang conduct ng perfect secretary nito. Nariyan ba siya? Wala siya dito. Hindi sinabi kung kailan babalik. Tinarayan ni Diane ang kausap. Anong kailangan mo? Maghihintay ako. Naupo at nagdekwatro pa si Elise. Muling nagring ang telepono. Si Eileen ang tumatawag dahil may nakalimutang sabihin kay Diane. Of course, Mrs. Manalo. Ipinagdiinan ni Diane ang apelyido ng kausap
at ang salitang Mrs. Sasabihin ko sa kanya ito. Mrs. Manalo? Eliza sounded horrified. Napatingin ito kay Diane. Sarkastikong natawa naman si Donald. Bakit tila nagulat ka na may Mrs. Manalo? May asawa ka rin namang tinatago somewhere, hindi ba? Namula si Elise. Bakit ka ba nakikialam sa akin ha? Photographer ka lamang dito. Walang nag-imbita sa'yong pumunta dito. Singhal ni Donald. At ayaw ni boss na tinututukan nito ng mga babaeng hindi naman ito pinapatawag. Pinandilata ng commercial model si Donald, pero ngumisi lamang ang photographer. Nagkainisa naman ang dalawa ng kasalukuyan ng photo sessions para sa computer ad. Napaka-arte daw ni Elise, ayon kay Donald. At ayon naman sa babae, mabagal daw kumilos si Donald. Naniniwala akong may plano na si Mr. Manalo para sa gabing ito at natitiyak kong hindi ka kasama doon. Anang ad manager and photographer sa kausap. Tama ka, Donald. Mula sa may pintuan ay narinig ng mga ito ang isang baritonong tinig. At ngayon, mag-evaporate na kayong dalawa ni Miss Elise. Kami ng sweetheart ko ay bibili ng engagement ring. Nakahanda ka na ba, Diane? Love? Lumapit ang milyonaryo sa nabiglang sekretarya at hinagkan pa siya nito sa mga labi. Kitang-kita ni Diane na halos malaglag ang mga panga ng dalawang kaharap niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa pakiramdam niya ay lalagnatin na siya. Parang umikot na naman ang silid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na doon sina Donald at Elise. Nagring ang telepono at halos hindi lumabas ang tinig ni Diane nang sagutin niya ito. Si Eileen. Aniya at inabot kay Edward ang receiver. Habang nag-uusap ang dalawa, naaalala ni Diane ang nakita niyang takot at gulat sa mukha ni Elise nang marinig dito ang sinabi ni Edward tungkol sa kanilang dalawa. Ang magandang mukha ng commercial model ay naging mabagsik na maskara. Matatawa sana siya kung hindi siya ang naging dahilan ng anyong iyon. Gayon din si Donald. Hindi rin may drawing ang mukha nito kanina. Hindi naman sana dapat na nangyari ito sa loob-loob ni Diane. Ano kaya ang dahilan at nagawa ni Edward ang eksenang yun? Para madisgustado si Elise? Napaisip ang dalaga. Naroon si Donald nang mangyari iyon at tiyak nakakalat na ang pangyayari sa buong opisina. Kahit lalaki si Donald ay may pagkatsismoso ito. Inis na inis si Diane, lalo na nang makita niyang nakikipagtawanan sa telepono ang lalaki. Tila walang pakialam sa gulong nilikha nito. By the time na naibaba na nito ang receiver, kalmante na ang kalooban ni Diane. What was that for? Banayad na tanong niya kay Edward. What about? Nag-overacting ka yata. Bakit kailangang halikan mo ko sa harapan ng dalawang yun? Para malaman nilang magkasintahan tayo. Pero hindi ba't kay Mr. Akiro lamang ang palabas na ito? Ngayon ay... Huwag kang mabahala. Alam ko ang ginagawa ko, sweetheart. Pero sir... Edward, from now on. Lalo na sa harapan ni Akiro at sa mga anak nito. At of course, sa harapan ni na Eliza at Donald. Pero bakit? Is that necessary? Kung matawag mo akong sir sa harapan ni Akiro, di ba napahiya ako? Kaya dapat ay masanay ka na bago pa dumating ang paghaharap natin. Parang gustong batuhin ni Diane ang boss niya ng telephone directory. Pero siguradong kakalat ito sa buong kumpanya bukas. Yes, what's wrong with that? Kung alam ko lamang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako pumayag. Ano naman ang mangyayari sa reputation ko pagkatapos ng pagpapanggap? Magpapadala ka ba ng memorandum sa bawat employee para ipaliwanag ang lahat? Tinitigan niya si Edward. Ako na ang bahala doon. Walang mangyayari sa reputation mo. Tatanggalin ko ang bawat employee dito na magsasalita sa iyo ng hindi tama. My God! Laylay ang mga balikat na naibulong ni Diane. Ano na lamang ang iisipin nila sa akin? Na you are my sweetheart. At dahil pupunta tayo sa Isla Playa, magiging kapani-paniwala ito. Wala pa akong dinadala doon na babae. Kung ito ay isang affair lamang, alam nila na sa penthouse lamang kita dadalhin, sa aking love nest. Alam mo pala ang tawag nila dito? Of course, isa pa, makikita nila ang ibibigay ko sa iyong engagement ring. Hindi ko isusuot yan, sagot ng dalaga. Parang nairita si Edward. You have to. Bakit tila bigla kayatang napakahirap kausapin ngayon? Gusto mo bang isipin ni Akiro na hindi ko kayang bigyan ng engagement ring ang nobya ko? Hindi na nakipagtalo si Diane. Wala na siyang magawa. Pumayag siya sa gusto ni Edward at kailangang harapin niya ang consequences.
May appointment na ako sa aking jeweler. Anang milyonaryo. Tayo na, baka mainip yun at hindi na tayo nito mahintay. Hinawakan siya sa pangitaas na bahagi ng kanyang braso ni Edward nang patungo na sila sa elevator. Hanggang sa kinaroroonan ng Mercedes ng lalaki sa parking lot. Hinatid sila ng security guard doon. Paaanda rin na sana ni Edward ang sasakyan nang makaramdam ng labis na kaba ang dalaga. Sir, nagbago na ang isip ko. Magsusumite na lamang ako ng resignation bukas at... It's too late to back out, Diane. Not unless gusto mong ihabla kita for breach of contract kapag umurong ka ngayon. Gusto niyang umiyak, pero nakita niyang madilim na anyo ng mukha ng boss niya. And stop calling me sir. Utos ng lalaki. Paano ba ako nasangkot dito? She thought wearily. Nahihibang na yata ang boss niya. Isang kahibangan ito. She muttered under her breath. Hindi naman kita pinipilit na pakasal sa akin, kaya wala kang lehitimong mairereklamo. Ani Edward habang nagmamaneho ito, patungo sa pupuntahan nilang jeweler. Ni hindi man lang kita sinasaling, ligtas ka sa akin, Diane. Tigilan mo na ang pag-aakalang baka may gawin ako sa iyong hindi mo gusto. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi ko naman iniisip ang mga sinasabi mo. Don't get me wrong, maganda ka. You're a very nice and talented girl, Pero hindi mo ako type. Hindi malaman ni Diane kung bakit nainis siya. Nagsisabi lamang ng totoo ang lalaki. Pero dapat bang sa isang napaka-personal na paraan? Ipinarada ni Edward ang Mercedes sa tapat ng isang exclusive jewelry shop. Sinalubong sila ng may-ari. Mr. Manalo, please come inside. And the future Mrs. Manalo. Napakaganda pala niya. Ngumiti sa kanyang Chinese mestizo na sumalubong sa kanila. Sumunod sila dito. Doon tayo sa loob ng tanggapan ko. Naroroon ang pinakamaganda at pinakamahal na mga engagement rings. Idinantay ni Edward ang kamay nito sa balikat ni Diane. I want something very special, something unique. Anito. We can design a special setting. May katalog ako. Napalunok si Diane nang ipakita sa kanila ng may-ari ang mga alahas sa loob ng tanggapan nito. Nasa loob ng isang cabinet na may salamin. Sa ibabaw ng isang velvet container ay naroon ang iba't ibang klase ng ginto. Name your price. Anang jeweler. Diamonds, rubies, emerald, topaz, pearls. Masyadong ordinary. Singit ni Edward. I want an engagement ring and not a birthstone. Something rare. Kung maaari ay yung walang katulad. Nag-isip sandali ang jeweler. Mayroon akong isang rare diamond sa Caja de Hierro. Napapaligiran ng baguettes. A 5-carat red diamond na nakaset sa lantay na ginto. Bakit nakatago ito? Kasi napakamahal and so far, wala pang nagkaka-interes dito. Gusto kong makita ito. Sandali lamang at kukunin ko. Sir, Edward, bakit kailangang napakamahal pa ng singsing ang bibilhin mo? Hindi naman totohanan ng lahat ng ito. Pabayaan mo na lamang ako dito, pwede, Diane? I want you to wear the best. Nagkibit balikat ang dalaga. Well, it's your money. Bumalik ang jeweler. May katabaan ito pero masaya ang muka. Inilapag ni Mr. Lim ang isang velvet box sa mesa at binuksan ito. Parehong natameme ng ilang saglit sina Diane at Edward. Ang bato ng singsing ay kulay apoy. Pink-orange ito. Set in a very elegant design on pure gold. Napapaligiran ito ng maliit na ginto. Anong bato iyan? Tanong ni Edward. Brilyante. A rare kind of red diamond. Lotus flower ang tawag ng mga Chinese dito. These stones belong to Sapphire family na may kaugnayan sa plant Venus and goddess of love. Gusto mo ba yan? Tanong ni Edward kay Diane. Napakaganda nito pero masyadong mahal. Pero nagustuhan mo. Tumango ang dalaga. Kukunin namin. Ani Edward. Kinuha nito ang singsing at isinuot sa palasingsingan ng kaliwang kamay ng dalaga. Oh, sukat na sukat ah. Parang itinalaga ito para sa'yo. He gazed into her eyes. At may kaibang ningning ang mga mata ni Edward na noon lamang nakita ni Diane. Sumingit si Mr. Lim. Ang halaga nito ay... Hindi tamang malaman ng bride ang halaga ng kanyang singsing, hindi ba? Isulat mo sa kapirasong papel ng price tag and I will write a check to cover the amount, okay? Of course, Mr. Manalo. Pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng isang enclosure sa opisina ng jeweler at doon nagbayad ang binata.
Napansin ni Edward na panayang tingin ni Diane sa singsing na nasa daliri niya. Napangiti ang lalaki. It seems to me that you fell in love with that ring. Anito, tumango ang dalaga. It's so beautiful. Sa'yo na yan, kahit na matapos ng negosasyon namin ni Akiro. Isang kabayaran ba? Hindi Diane, dahil isa iyang alaala. Napailing naman ang dalaga. Talagang gustong-gusto mong mabili ang computer programming company na ito, ano? Tama ka. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Hinawakan ni Diane ang singsing na nakasuot sa daliri niya. She wondered kung hanggang saan nakahandang makarating si Edward Manalo para makuha ang gusto nito. Tensyonada na naman si Diane habang nag-e-empake siya ng mga dadalhin niya sa pagpunta nila ni Edward sa Isla Playa. Within an hour, susunduin siya ng boss niya para isama doon for the weekend. Hindi pa rin lubusang handa ang dalaga for what lies ahead. Tiningnan ni Diane ang engagement ring na may batong kulay apoy. Alam niyang malaki ang halagang ibinayad dito ni Edward, and he was generous enough to tell her na kanya na ito. Ang singsing na iyon ay isa sa investments ni Edward para mabili nito ang isang computer programming company na isa pang karagdagan sa business empire ng milyonaryo. Kabisado na ni Diane ang kilos ni Edward Manalo. Isa itong businessman na hindi natigil sa tagumpay sa anumang linyang gustong pasukin ito. Parang computer na rin ito. Walang pakiramdam, walang pakundangan sa damdamin ng iba. Ang tanging mahalaga dito ay ang kapangyarihan at ang kanyang mga babae. Yes, ang mga babae. Napailing si Diane at nagpatuloy sa kanyang pag-eempake. Habang iniisip ni Diane ang mga babae ng boss niya, he enjoys their company like he enjoys his wine and cigarettes. Pinadadalhan niya ng mga bulaklak ang isang babae pagkatapos ng sandaling panahong pagpapaligaya. Hindi dahil sa anumang pagtingin, kundi alam nitong inaasahan ng babae ito. Isang uri ng pampalubag loob at pamamaalam. Ang mga babae ni Mr. Manalo ay tulad din ng mga computer nito. Press the button at alam mo na may mangyayari. Iba't iba ang mga muka at tila walang mga puso ang mga ito. Just out for a good time with a man who is an expert in the ways of physical love. Sabay na nagring ang telepono ni Diane at ang kanyang doorbell. Inuna niyang buksan ang pintuan. Si Edward ang dumating. Please sit down at sasagutin ko lamang ang phone. Aniya dito. Si Rafael ang nasa phone. Nagyayaya na naman ito para kumain sa labas. Sorry pero some other time na lamang. Aalis ako ng ilang araw. Ibinaba na niya ang receiver. Sino yon? Ang BF mo? Tanong ni Edward na mukhang nagrereklamo. Mukhang may balak ang BF mo ah. Hindi na lamang nagsalita ang dalaga. Matatapos na siyang mag-impake nang sumunod si Edward sa kwarto niya. Maganda tong tinitirahan mo. You surprised me, Diane. Akala ko ay sa kumbento ka nakatira. May nakapagsabi na ba sa'yo na hindi ka maingat sa pagsasalita? She wished na sana'y hindi pumasok sa kwarto niya si Edward. Parang napakasikip ng kwarto sa presensya ng lalaki. Napatingin ito sa nakakwadradong larawan ni Jonas sa headboard ng kanyang kama. Your boyfriend? Yes. Hindi naman isang kasinungalingan ang naging kasagutan niya at wala siyang balak na sabihing nawala na ito. Sa palagay ko ay mahal na mahal mo ito. Yes, I do love him very much. Lumabas na siya ng kwarto at ikinandado niya ito. Hinintay siya ni Edward sa ibaba. Bit-bit niya ang maleta niya. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Gusto ko lamang malaman mo na hindi mahalaga sa akin kung may nangyari man sa inyo o wala. May mga lalaking hindi lamang personal na pangangailangan ng mahalaga, Edward. At ipinagmamalaki kong isa dito ang boyfriend ko. Inirapan nito ng dalaga. Hindi ka yata naniniwalang may pag-ibig. Naniniwala ako, kaya maraming nag-iiba ang pananaw ng isip. Alam kong beneath your exterior, you are a hopeless romantic. Kaya ikaw ang napili kong ipakilalang nobya kay Akiro. Natawa si Diane. At hindi ako magiging problema sa'yo. Hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Maganda ka, and you can be attractive sa tamang mga kasuotan. Seryoso na saad pa ng binata na nagpatigil kay Diane. May kakaibang nararamdaman na ba si Edward para kay Diane? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.